Ilang taon nga ba dapat makasama ang isang tao para tuluyan mong makilala ang buong pagkatao niya? Ang sabi nila, hindi mo lubos makikilala ang isang tao hanggat hindi mo siya nakakasama sa ilalim ng isang bubong. Pero paano kung ang taong ito ay nakasama mo na mula pagkabata? Paano kung nakasama mo siya buong buhay mo, ngunit hindi mo pa rin pala lubos na kilala? Si Danica, hindi niya inaasahan na ang biyena niyang isang taon na niyang kasama ay may itinatago pala. Ganoon din ang ama niya na buong buhay na niyang kasama. Sa kwentong ito, ilalahad ni Danica kung paano niya natuklasan ang tunay na pagkatao ng kanyang biyena at ng kanyang sariling ama, at kung paano niya ito tinanggap kahit na tila hindi ka panipaniwala. Mahal, papayag kaya ang nanay mo kapag niyaya natin siyang sumama sa Capiz? Gustong-gusto kasi talaga siyang makilala ng mga kamag-anak ko eh. Ang totoo niyan, hindi ko rin talaga sigurado eh. Ayaw niya talagang pumunta sa Capiz, kaya nga sinunod natin yung gusto niya na dito tayo ikasal at hindi sa probinsya niyo. Ay, nahihiya na rin kasi ako kay tatay eh. Ang sabi niya sa akin, napaka-unfair daw na siya ang palaging pumupunta dito imbis na ang nanay mong pumunta sa amin. Ni hindi man lang daw kayo namanhikan. Pasensya ka na talaga, mahal. Hayaan mo at kakausapin natin si nanay. Sigurado ako na darating na siya anytime. Sana talaga pagbigyan niya tayo this time. Humugot ako ng malalim na hininga habang naghihintay kay Nanay Teresa, ang nanay ni Kokoy. Kaninang umaga lang nakatanggap ako ng tawag mula sa tatay ko na namatay daw ang lola ko, at ang huling hiling daw nito sa kanila ay ang pumunta kami ni Kokoy doon. Hindi ko naman matatanggihan ang tatay ko at pwede namang pumunta kami ni Kokoy lang, pero iniisip ko na pagkakataon na rin ito para ipakilala ang biyenan ko sa tatay ko. Bago niya kasi ibinaba ang tawag, binanggit niya sa akin na sana'y pumayag din daw ang biyenan ko na sumama sa amin. Kaya ngayon, kasalukuyan kami naghihintay sa biyenan ko. Dumalaw kami sa bahay niya, kaya lang ang sabi ng kapatid ni Kokoy ay nasa palengke raw. Ay, nandito pala kayo mag-asawa. Tamang-tama, magluluto ako ng pansit. Mano po, Nay? Pagpalain ka ng Diyos, Danica. Ikaw, Kokoy, hindi ka man lang ba magmamano sa akin? Ay, mano po, nay. Kayo naman po, masyado naman po kayong excited na magmano ako. Sus, palibhasa, tamad ka lang talaga magmano eh. Eh siya, ano nga bang dahilan kung bakit kayo nanditong dalawa? May magandang balita na ba? Makakaapo na ba ako sa inyo? Nay, wala pa po eh. Pero huwag po kayong mag-alala at ginagawa na namin ng paraan. Sinusubukan na po namin lahat ng posisyon para lang makabuo. Ay, tama yan. Minsan nga, subukan nyo rin yung helicopter. Ano ho, nay? Saan niyo po narinig yan? Eh, dyan sa kapatid mo. Tingnan mo nga, tawa ng tawa. Ano ba kasi yung helicopter na yan? Sabi niya, mas makakabuo daw kayo doon. Nako, nay, huwag kayong maniwala dyan kay Buboy. Loko ka talaga ah. Bakit mo naman sinabi yung kinanay? Eh, tama na nga yan. Hayaan mo na, hindi naman siguro bastos yun. Diyan na muna kahit magluluto na muna ako ha. Sasamahan ko na po kayo, Nay. Ay, salamat, Iha. Pasalamat na lang talaga ako at may manugang akong napakabait. Alika, Danica, samahan mo ako at ituturo ko rin sa iyo kung paano magluto ng pansit a la Teresa. Talaga pong nakapangalan sa inyo yung pansit, ha? Abay, syempre. May sariling recipe ako ng pagluluto ng pansit, ano? Sige na nga po, Nay. Gusto ko pong malaman yung recipe nyo para po maipasa ko sa magiging anak namin ni Kokoy. Para mas lalong pumayag ang biyenan ko na sumama sa amin sa pagpunta sa probinsya namin, nagpabango muna ako sa kanya. Natural naman sa akin na tumulong sa kanya kapag pumupunta kami, pero mas ginalingan ko talaga ngayon. Nagluto kami ng pansit sa estilo ni Nanay Teresa. Ilang beses ko nang natikman ang pansit na luto ng biyenan ko at palagi talagang masarap. Kahit anong luto naman niya, masarap eh. Kaya hindi na ako nahirapan sa pagpuri ng pansit ng maluto na ito. Nay, the best talagang luto mo. Ay, syempre ako pa ba? Teka, ano na nga bang dahilan kung bakit nandito kayo ng anak ko? Po, ano po kasi? Kahit na 1 taon pa lang kayong kasal ng anak ko, alam ko ng reaksyon mo kapag may hihingin kang pabor sa akin. Sige na, sabihin mo na. Ano po kasi, Nay? Namatay po kasi ang lola ko. Ay, ganun ba?
Ay, condolence pala. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ayos lang po, Nay. Salamat po. Kaya lang po kasi pinapauwi po ako ni tatay sa Capiz dahil ako raw pong hinahanap ng lola ko bago siya namatay. Di pumunta ka. Bakit kailangan mo pa magpaalam sa akin? Lola mo yon, kaya hindi kita pipigilang pumunta ron. Pero Nay, ano po kasi, pwede po bang sumama ka? Iha, alam mo naman, diba? Hindi talaga ako interesadong pumunta sa Capiz. Pero Nay, yun kasi yung request ng tatay ko eh. Gusto niya po kayong makilala. Ang totoo niyan, gusto ko rin naman talagang makilala ang tatay mo, pero kung sa Capiz, hindi talaga ako papayag. Nay, hindi naman po sa usisera ako, no? Pero pwede niyo po bang sabihin sa akin yung dahilan kung bakit parang may kinatatakutan po kayo sa probinsya namin? Wala naman akong kinatatakutan sa Capiz. Ayoko lang talagang pumunta ron. May dahilan po ba? Doon po ba nakatira yung ex-boyfriend niyo na sinaktan kayo ng sobra? Ay, Diyos ko, ano ka ba naman, bata ka? Kung may ex-boyfriend nga ako sa Capiz, hindi siyang magiging dahilan kung bakit ayaw kong pumunta ron. Ikaw naman, oh. Pero bakit nga po kasi? Maganda naman po yung lugar namin, mababait ang tao. Oo, may usap-usapan na maraming aswang, pero promise po, hindi po aswang ang pamilya ko. Pasensya ka na, Iha. Pwede kang mag-request sa akin ng kahit na anong gusto mong ipagawa sa akin, pero hindi yung pumunta sa Capiz. Sayang naman po. Magbibigay na lang ako ng abuloy para sa lola mo, ha? At saka, mag-iingat ka papunta ron. Kagaya ng palagi kong bilin sa'yo. Nalungkot ako at nadismaya nang hindi talaga pumayag si Nanay Teresa. Kaya habang kumakain, hindi ako nagsasalita. Masama kasi talaga ang loob ko. Sino bang hindi kung nakikiusap na ako pero hindi pa rin siya pumayag? Alam naman niya na hindi siya namanhikan sa bahay namin noon at kahit pagdalaw, hindi pa rin siya pumapayag. Ang totoo, gustong gusto ko na talagang isumbat yun sa biyenan ko pero pinigilan ko lang ang sarili ko hanggang sa matapos kaming kumain. Mahal, nasabi mo na ba kay nanay? Oo, nasabi ko na. Pero ayaw niya eh. Ay, si nanay talaga. Kahit ba anong pilit mo, ayaw niya talaga. Ayaw niya eh. Hayaan mo na. Ipapaliwanag ko na lang kay tatay. Susubukan kong kausapin si nanay mamaya. Kung hindi naman siya sasama sa atin, sasama pa rin ako. Ano ka mo? Sasama ka sa Capiz? Oh, Nay, nandiyan ka po pala. Oo, at narinig kong sasama ka kay Danica. Bakit ka sasama sa kanya? Nay, syempre, sasamahan ko ang asawa ko. Namatay ang lola niya, kaya kailangan ko siyang samahan doon. Hindi naman pwedeng pabayaan ko siyang pumunta ron na mag-isa, no? Kung sasama ka, sasama rin ako. Ho? Sasama kayo? Oo, hindi kita pwedeng hayaang mag-isang pumunta sa lugar na yon. Pero Nay, kanina lang ayaw niyo sumama ah. Dahil akala ko hindi sasama ang anak ko. Syempre, automatic na talaga nasasama ako. Asawa ko si Danica eh. Hindi porke asawa mo, sasama ka na kaagad. Hindi mo naman alam ang lugar nila, Danica. Nay, bakit ba parang may issue ka talaga sa Capiz? Wala ka naman binabanggit sa akin nun ah. Basta, sasama ako sa inyo kapag kasama ka. Tuwang-tuwa ako nang sinabi ni Nanay Teresa na sasama siya dahil kasama si Kokoy. Hindi pa rin kasi nakakapunta si Kokoy sa probinsya namin. Noong kasal naming dalawa, si tatay ang lumuwas para dumalo sa kasal namin. Habang pauwi sa bahay para kumuha ng mga gamit na dadalhin sa probinsya, hindi ko maiwasan na halos mapatalon sa tuwa. Saya-saya mo ngayon ah. Siyempre, napapayag nating sumamang nanay mo eh. Kahit parang napilitan lang siya. Ayos lang kung napilitan lang siya. Ang importante, pumayag siya, diba? Sa bagay tama ka. Pero alam mo mahal, curious talaga ako sa tunay na dahilan niya eh. Hindi kaya may hindi magandang experience ang nanay mo sa Capiz? Kahit kailan, wala naman siyang binanggit sa akin na pumunta siya doon. Kaya nga, nakakapagtaka eh. O baka naman hindi ang lugar ang problema niya kundi tao. Baka may kinatatakutan siyang balikan doon. Siguro, hayaan mo na. Malalaman din natin ang tungkol dyan sa oras na makarating tayo sa inyo. Mapapaamin din natin si nanay. Umuwi na muna kami sa bahay namin para mag-empake ng mga gamit papunta sa Capiz. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa terminal ng bus kung saan kami maghihintayan. Medyo matagal nga bago dumating si Nanay Teresa. Akala namin hindi na siya darating. Nay, ba't naman ang tagal mo? Siyempre, pinaghandaan ko ang pagpunta ron.
Itong tatandaan nyo ha. Kapag pupunta kayo sa lugar na hindi nyo pa kabisado, dapat palagi kayong handa. Hindi nyo alam kung anong bigla nyong kakaharapin pagdating nyo ron. Nay, alam naman ni Danica ang lugar nila. Hindi na natin kailangan mangamba ng sobra. Alam niya. At doon siya nakatira. Pero tayong dalawa, hindi. Oh, sige na ho, Nay. Hindi na namin babaliin kung ano man pong paniniwala nyo. Halina po kayo, sumakay na tayo sa bus. Siya nga pala. Bago tayo bumiyahe, isuot nyo ito. Nay, ano to? Anting-anting. Para hindi tayo makita ng mga masasamang nilalang sa gabi. Lalo na't paggabi na, oh. Sige ho, Nay. Mahal, eto, at isuot mo. Nagsuot nga kami ng anting-anting bago sumakay ng bus. Sa totoo lang, hindi naman ako naniniwala sa mga ganito dahil kahit kailan naman mula nang magkaroon ako ng malay sa mundo, hindi pa ako nakakakita ng multo, aswang o engkanto. Lumaki rin ako na walang mga ganitong paniniwala. Pero siguro, hindi naman masamang sumunod lalo na sa biyenan ko. Mabait naman kasi siya. Sadyang hindi ko lang talaga maintindihan minsan ang mga paniniwala niya. Habang nasa biyahe, marami pa siyang ibinilin sa amin na mga dapat at hindi dapat namin gawin. Tulad na lang ng huwag basta magtitiwala sa mga makakasalamuhan namin, lalo at dayo kami. Nay, hindi naman ako dayo doon. Sa Capiz na ako pinanganak at lumaki at sinasabi ko po sa inyo, mababait po ang mga taong kinalakihan ko doon. Mababait sa'yo kasi doon ka lumaki. Pero kaming mga dayo, magiging mabait din ba sila sa amin? Marami din namang dayo nun sa baryo namin pero maayos naman namin tinatrato. Basta. Hindi ko sinisiraan ang lugar na kinalakihan mo pero ang gusto ko lang, irespeto mo kung anong paniniwala ko. Sige ho, Nay, wala naman pong problema. Susunod naman po ako sa mga gusto niyo eh. Mabutit nagkakaintindihan tayo. Ayokong magkaroon ng lamat ang magandang relasyon nating dalawa. Wala naman po akong balak na sirain, Nay. Teka, tama na po muna ang kwentuhan. Bababa na po tayo at sasakay ng jeep. Parang naisalba ko mula sa panggigisa ni Nanay Teresa nang sabihin ni Kokoy na bababa na kami. Mabuti na lang talaga na simula noong lumipat na kami sa jeep, hindi na ulit nagsalita pa si Nanay Teresa. Panay lang ang pagmamasid niya sa paligid at parang may malalim na iniisip. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na baka nga nanggaling na siya rito noon at hindi lang niya binabanggit sa pamilya niya. Matapos nga ang ilang oras na biyahe, nakarating na rin kami sa wakas. Sumakay kami sa tricycle at ibinaba mismo sa bahay namin. Yan ako. Salamat naman at nakarating na rin kayo sa wakas. Nag-alala ako sa inyo eh. Ang tagal nyo kasi tapos hindi pa kayo sumasagot sa mga tawag ko. Pasensya na po kayo, Tay. Nalobat po kasi yung cellphone namin eh. Hindi na kami nakapag-charge. Siya, sige, ayos lang. Teka, sumama ka. Hindi ba halata? Nandito na nga ako eh. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Masungit ka pa rin talaga bala eh. Hindi naman ako masungit. Pero kasi nagtanong ka na, halata naman. Kung hindi ako sumama, edi sana wala ako rito. Ikaw talaga Siyempre natutuwa lang ako na nandito ka. Hindi ko naisip ang tanong ko. Tara na sa loob at pumasok na kayo. Malamig dyan sa labas. Nakapagluto na ako ng ulam. Sinabawang laswa. Talaga po, Tay? Naku, na-miss ko ang laswa. Alam ko naman paborito mong ulam yan anak ko. Kaya tara na. Bukas na tayo pumunta sa lamay ng lola mo. Alam kong pagod na kayo. Kailangan nyo na magpahinga. Ako naman magpapasok ng mga gamit. Mahal, Nanay Teresa, pasok na po kayo. Huwag ka nang magtagal dyan sa labas ha. Opo, Nay. Pumasok na nga kami sa loob ng bahay namin. Kaagad kong naamoy ang niluluto ni Tatay na laswa. Excited akong matikman ng ulit. Pumasok na nga kami sa loob ng bahay namin. Kaagad kong naamoy ang amoy ng niluto ni Tatay na laswa. Excited akong tikman ulit ang luto niya. Kaya ko namang lutuin ang mga luto ni Tatay pero iba pa rin kapag siya mismo ang nagluto. Kumain kaagad kami at nagpahinga pagkapasok namin sa loob. Pero sa kalagitnaan ng masarap na pagpapahinga namin, isang marahas na katok sa pintuan ang bumulabog sa amin. Kuya Rigor! Pagbusan mo ako ng pinto, pakiusap! Jepoy, ano bang nangyari? Tarantang-taranta ka yata.
Nagpapahinga na ang mga anak at balay ko. Pasensya ka na, Kuya Rigor. Pero ano kasi, yung bangkay ni nanay, muntik nang kunin ng balbal. Ano ka mo? Wala pa nagbabantay sa kabaong ni nanay. Paano nakalusot ang balbal? Hindi ko nga rin alam, Kuya. Maingay pa naman kanina. Marami pa naglalaro ng karakrus sa lamay pagkatapos bigla na lang nagpatay sindi ang ilaw. At nung namatay na nga ng tuluyan, doon na naamoy yung baho ng balbal. Mabuti na lang at nakabantay ako ron. Ngayon sino nagbabantay? Sila Insan. Halika na, Kuya. Kailangan ka ron. Ay, Diyos ko. Wala na ba akong ipapahinga nito? Tay, ano po bang nangyari? Baka pwedeng ako na lang ang magbantay. Ha? Naku anak, hindi. Hindi ka pwede magbantay ron. Ang mabuti pa matulog ka na ulit. Pero sabi mo hindi ka pa nakakapagpahinga. Hindi nga pwede. Kailangan talaga ako ron. Kung kailangan talaga ng magbabantay, mas mabuti siguro kung ako na lang. O Teresa, nagising ka rin. Kahit sino naman magigising sa ingay niyo eh. Narinig ko pala ang usapan ninyo. Ay, tama ba na may balbal na sumasalakay at muntik nang kumuha sa bangkay ng nanay ninyo? Oo. Hindi ko akalain na malakas pala ang pandinig mo, bala eh. Tay, ano po yung balbal? Anak, ang mabuti pa pumasok ka na sa kwarto niyo ni Kokoy. Ako na at ang biyanan mo ang bahala rito. Pero tay, tama ang tatay mo. Mas mabuti kung magpahinga na lang kayo ron. Sisilip lang ako sa burol ng lola mo pagkatapos babalik na rin ako agad dito. Noong una ay hindi ko talaga maintindihan kung anong pinag-uusapan nila tatay tungkol sa balbal. Sa buong buhay ko kasi hindi ko pa naririnig ang tungkol doon. Hindi rin naman nagising si Kokoy at hindi ko na siya ginising noong gabing yon. Pero maaga akong bumangon dahil hirapan akong makatulog sa kakaisip. Pagkagising, naamoy ko agad ang amoy ng sinangag. Luto yun ni tatay. Paglabas ko ng kwarto, naabutan ko sina tatay at nanay Teresa na naghahanda ng agahan. Si tatay na nagluluto ng sinangag habang si nanay Teresa na nagtitimpla ng kape. Magandang umaga po, tatay, nanay. Oh, gising ka na pala. Si Kokoy ba tulog pa? Ah, gising na po siya. Nagbibihis lang po at susunod na raw po. Ah, ganun ba? Oh, maupo ka na riyan at nakapagtimpla na rin ako ng kape. Oo. Nay, magdamag po ba kayo sa lamay kagabi? Kayo po ni tatay? Oo kailangan dahil baka bumalik yung balbal. Ano po ba yung balbal? Rigor, sasabihin ko ba sa anak mo? Kailangan niya na rin malaman. Sa loob ng ilang taon na payapa ang baryo namin, ngayon pa talaga nagkaroon ulit ang ganito. Sige, kung ganon, ipapaliwanag ko sa iyo, Danica. Kinakabahan naman po ako sa pagiging seryoso niyo. Talaga po bang seryoso yan? Napakaseryoso nito, anak. Ang balbal kasi ay mga aswang na nangunguha ng bangkay ng tao. Ang bangkay ng tao na yon ang kinakain nila. May aswang po pala talaga? Kaya nga ayokong pumunta rito sa Capiz eh. Alam ko kasing maraming aswang. Teresa, totoong maraming aswang dito sa Capiz. Pero iba ang baryo namin. Bihirang dumayo ang mga aswang dito dahil nandito ako. Ano ka mo? Dahil nandito ka kaya bihirang may aswang? Oo, dahil isa akong batikang manunugis ng aswang. Tay, bakit ngayon ko lang po nalaman ng tungkol dyan? Tsaka ano po ba yung manunugis? Hunter yun sa Ingles, di ba po? Ibig niyo po bang sabihin, aswang hunter ka? Ganun na nga anak. Hindi ko naman nabanggit sa iyo dahil parang di naman na kailangan. Kasi retirado na ako sa pagiging manunugis. Ilang dekada na. Mula pa noong ipinanganak ka. Pero sana binanggit niyo pa rin po sa akin. Ayaw kasi ng nanay mo. Kaya nga hindi ko na rin binanggit sa iyo. Pero ngayong nangyayari ang mga bagay na to, kailangan mo na talagang malaman. Kala ko habang buhay ko nang itatago sa iyo. Darating din pala ang araw na to. Kung ganun, ano po bang maitutulong ko para mahuli natin yung balbal na yan? Wala anak. Ako na ang bahala sa balbal. Nanay Teresa, bakit po kailangan kayo kagabi sa burol? Ano kasi? Magandang umaga po sa inyong lahat. Grabe, sarap ng tulog ko. Sarap pala talaga matulog sa probinsya, no? Natural lang lamig sa bahay kubo. Teka, bakit ang seryoso yata ng mga mukha nyo? Ang mabuti pa mag-almusal na tayong lahat, ha? Kahit ang dami ko pa sanang gustong itanong sa kanila, minabuti kong sundin na lang muna si Nanay Teresa at kumain na ng almusal. Matapos mag-almusal, dumiretso na kami sa lamay na ilang bahay din ang layo mula sa bahay namin. Pagdating namin doon,
Marami na kaagad ang mga nakatambay kahit mga bata ay naroon. Kuya Rigor, mabuti at nandito na kayo. Antok na rin kasi talaga ako eh. O siya, sige. Ang mabuti pa umuwi ka na para makapagpahinga ka na. Kami na muna rito. Salamat. Danica, pamangkin. Una na muna ako ha. Ay, teka lang po, Uncle. Pakilala ko lang po, asawa ko po, si Kokoy. Magandang araw po, Uncle. Magandang araw din. Tawagin mo na lang akong Uncle Jepoy. Gwapong bata. Magaling talaga mamili ang pamangkin ko. Uncle naman. Sige na, Kokoy. Alis na muna ako at sobrang antok na talaga eh. Tagay tayo pagkatapos itong lamay ni nanay ha. Sige ho, Uncle. Wala pong problema. Ikaw talaga, Uncle. Tuturuan mo pa talagang maging lasinggerong asawa ko, ha? Tatagay lang kami. Lasinggero na agad. Nasasawa mo na yan kung magiging lasenggo siya. Nagtawanan si Kokoy at Uncle Jepoy pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis pa uwi. Ramdam ko naman na patawa-tawa lang si Uncle Jepoy pero sobrang nalulungkot siya. Siya kasi ang pinakapaboritong anak ng lola namin. Ang bunsong anak. Kaya sa kanilang magkapatid, siya talaga ang pinakamalungkot. Maga ang mga mata niya marahil dahil sa labis na pag-iyak. Kaya hindi ko rin alam kung paano niya nagagawang ngumiti at tumawa kahit na malungkot siya. Siguro, tanggap niya na rin talaga. Matapos kong sumilip sa kabaong ng lola ko at kausapin siya para magpaalam at magpasalamat bilang mabait na lola, naupo na kami sa loob, malayo sa mga bisita habang kumain ng tanghalian. Nakangiti si Lola Tay, no? Oo nga. Masaya kasi siya nung namatay siya. Nagawa niyang magpaalam sa amin bago siya lagutan ng hininga. Talaga ho? Paano siya nakapagpaalam sa inyo? Nitong nakaraang taon pa siya nagkaroon ng sakit at pilit lang talaga niyang nilalabanan. Gusto niya raw kasi na mamatay na nandito ka dahil gusto ka pa niyang makausap. Ay, nakonsensya tuloy ako na namatay ang lola na wala ako. Sobrang naging abala kasi ako sa trabaho eh. Hayaan mo anak, naiintindihan niya naman. At saka nagabilin siya na basta nasa libing ka niya, makakapagpahinga na siya ng payapa. Nako, malamang sa malamang. Mahal. Heto na sopas, ho. Tatay, kinuha ko na rin po kayo ng sopas. Ay, salamat anak. Ang nanay mo nasaan? Nako, di ko nga rin po alam kung nasa na yun eh. Sabi niya lang sa akin mag-iikot-ikot siya pero hindi pa rin ho bumabalik. Hayaan mo na, baka nagmamanman. Nagmamanman po? Ano po si nanay? Detective? Bakit? Hindi mo ba alam? Ano ho? Detective po ba talaga si nanay? Ay, hindi. Ano ka ba naman? Hindi detective ang nanay mo. Pero meron siyang espesyal na kapangyarihan. Dati po ba siyang Power Rangers? Si Raulo ka, bata ka. Hindi Power Rangers ang nanay mo. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo. Mas mabuting sa kanya manggaling at baka magalit siya sa akin eh. Sige ho. Kung ganun, tatanungin ko po siya. Kung manunugis ka ng aswang tatay, si Nanay Teresa ba isang albularya? Manunugis ng aswang ang tatay mo? Ano yun? Naku, mahal. Ipapaliwanag ko na lang sa'yo lahat mamaya pag uwi natin sa bahay, ha? Pero tungkol sa pagiging albularya ni Nanay Teresa, hindi ako sigurado kaya ikaw na magtanong yan. Mahal, kinakabahan naman ako. Bakit parang unti-unti na yata nating matutuklasan kung ano ang dahilan kung bakit ayaw palang pumunta ni nanay dito sa Capiz? Ang totoo niyan, mukha ngang maraming tinatago ang nanay mo, Kokoy. Naging tahimik ang asawa ko simula noon. Kahit pa noong dumating na si Nanay Teresa, hindi na siya masyadong umiimik. Alam ko na pinag-iisipan niya talaga ang tungkol sa mga bagay na itinatago ng nanay niya. Hanggang sa dumilim na at kinailangan na rin namin umuwi. Pero si Nanay Teresa, ayaw pang umuwi. Gusto niyang manatili at magbabantay daw siya. Nay, baka ho nakakalimutan mo, malapit ka na magsisenta anyos. Hindi ka na pwedeng mamugan o magpuyat. Anak, hindi naman palagi. Kailangan ko lang talagang bantayan ang bangkay ng lola ni Danica. Marami pa naman pong mas bata sa inyo na pwede magbantay. Pwedeng ako na lang kung gusto nyo. Ay naku, hindi. Ano bang magagawa mo pag dumating ang balbal? Nay, narinig ko po ang tungkol dyan kay Danica na may balbal daw na umaaligid sa lamay ng lola niya at kagabi, nagbantay ka raw. 2 gabi ka na nagbabantay, Nay. Hindi pwedeng ganyan. Pero teka, ano ba yung balbal?
At anong magagawa mo kung sakali, matanda na po kayo? Hoy, huwag mong binabasta-basta ang katandaan ko. Matibay pa ang mga tuhod ko, no? Nay, may tinatago po ba kayo sa akin? Kasi hindi po ako papayag na manatili ka rito sa burol hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano man yung tinatago niyo sa akin. Pag-uusapan natin yan sa bahay. Halika na. Akala ko po ba magbabantay ka rito? Mamaya, babalik ako rito pagkatapos kong sabihin sa iyo ang totoo tungkol sa akin. Panahon na rin para malaman mo. Ramdam ko ang kaba ng asawa ko habang naglalakad kami pauwi ng bahay. Ito ang unang pagkakataon na makita ko siyang kinakabahan ng ganito. Una pa lang, ramdam ko naman na talagang may itinatago sa amin si Nanay Teresa dahil ayaw niyang pumunta dito sa probinsya namin. Alam kong may kakaiba at ngayon na siguro yung araw na hinihintay namin ni Kokoy. Ang araw na malalaman na namin ang itinatago ng kanyang ina. Pagkarating sa bahay, agad kaming naupo sa sala at nag-umpisang mag-usap. Mukhang naging tama ang hula ko. Anak, isa akong albularya. Nay, paano niyo naman natago sa amin to ng ilang taon? Alam ba ni tatay ang tungkol dito? Siyempre naman alam niya. Siya lang ang nakakaalam ng tunay kong pagkatao, no? Kung ganun, bakit niyo po tinago sa amin? Dahil sa isang nakaraan na nagawa ko bilang isang albularya. Ayaw ko nang balikan pa ang nakaraang yon, anak. Ang nakaraang yon ay may kaugnayan dito sa Capiz. Kaya ayaw kong pumunta rito. Pero kahit pala pilit kong kalimutan ang nakaraang yon, babalik at babalik din pala ako. Nay, sorry po. Bakit ka nagsusorry? Kasi pinilit ko po kayong bumalik dito. Ano ka ba naman, anak? Hindi mo naman alam eh. Hindi ko rin ipinaalam muna sa iyo. Isa pa, napagtanto ko rin naman na hindi ko dapat tinakasan ang responsibilidad ko sa lugar na ito. 3 dekada nang nakalipas. Anong responsibilidad po yun, Nay? Ang pagiging albularya ng lugar na ito. Alam kong hindi lang naman ako ang albularya rito, marami. Pero ang mutya na meron ako, may lakas yun na kayang pumrotekta sa nakararami. Kung ganun po, ano pong plano nyo? Ay, wala pa anak. Basta ngayon, ang gusto ko lang gawin, protektahan ang bangkay ng lola ni Danica hanggat hindi pa siya naililibing. Kung ganun, hayaan niyo po akong sumama, Nay. Hindi po ako papayag na kayo lang yung magbantay ron. Ako rin po sasama. Mahal, huwag ka na sumama. Dito ka na lang. Hindi, sasama ako, mahal. Hindi ako mapapalagay dito kung hahayaan ko lang kayo doon. Pero, Hayaan mo na siya anak. Tama naman si Danica eh. Siguradong hindi rin siya mapapakali kung nandito lang siya sa bahay nila. Alin na kayo? Ikaw, Rigor. Sasama rin ako siyempre. Nanay kong babantayan eh. Nakakagulat man at tila panaginip ang lahat ng revelasyong sinabi sa amin ni Nanay Teresa. Pinaniwalaan namin yun ni Kokoy ng walang pag-aalinlangan. Kung naniwala ako kay tatay, syempre mas maniniwala ako kay Nanay Teresa na hindi pala biro at palaging seryoso sa buhay. Pagkabalik namin sa lamay, napansin ko agad ang masangsang na amoy sa paligid. Para bang amoy ng nabubulok na patay. Bagay na hindi naman naaamoy kaninang umaga. Tay, natural ba na nabulok ka agad ang katawan ni Lola kahit naimbalsa mo na? Ano ka mo? Di naman nabubulok ang katawan ni nanay ah. Hindi agad mabubulok yan matapos ang 3 araw. Pero bakit parang amoy nabubulok na bangkay? Wala naman ako naaamoy. Ako rin. Wala akong naaamoy. Ikaw ba, Kokoy? wala rin po. Mahal, lumapit ka nga sa akin. Aamoy ko yung hininga mo. Baka mabaho lang eh. Ay ko, bakit mo naman ako binatukan agad? Napakaano mo kasi. Anong tingin mo sa akin? May bulok na bagang? Kasi minaamoy kang hindi namin naaamoy eh. Ewan ko sa'yo. Baka naman guni-guni ko lang. Nawala na rin naman yung amoy. Baka nga. Halika na, maupo na tayo ron. Mabuting maghiwa-hiwalay tayo ng upuan. Pero kayo mag-asawa, magtabi kayo ha? Sige Hunay, ako na pong bahala sa asawa ko. Mahal, doon tayo. Maluwag sa tabi ng batang babae na katabi ng Uncle Jepoy mo. O sige. Naupo nga kami sa may tapat ni Uncle Jepoy habang katabi naman ni Kokoy yung batang babae. Nang makita ko ang mukha nung bata, nakangiti naman siya sa akin pero kakaiba ang pakiramdam ko. Para bang hindi simpleng ngiti lang ang ginagawa niya sa akin. Pero ang mas pumukaw talaga sa pansin ko ay yung kulay pulang ribbon na tali sa ponytail niya. Magandang gabi ho, Uncle Jepoy. Magandang gabi rin. Bakit nandito pa kayo? Dito kayong lahat ah.
Kayo na nga nagbantay kaninang umaga. Mas mabuti kung magpahinga na kayo rin sa bahay nila Kuya Rigor. Hindi po, Uncle. Ayos lang po. Gusto po kasi magpaiwan nila nanay kaya sinamahan na namin. Oo nga pala. Hello, bata. Ngayon ko lang nakitang batang to, Uncle. Sino po siya? Siya si Abby. Anak siya ng kapitbahay natin. Nga pala, Abby. Bakit pala nandito ka pa? Gabing-gabi na. Wala pong tao sa bahay namin eh. Nasa trabaho pa po sila, tatay at nanay, kaya dito na lang daw po muna ako. Sigurado daw po na hindi ako mawawala kapag nandito ako sa may lamay ng patay. Naku, gabi na. Bakit iniiwan siya rito ng mga magulang niya? Wala bang ibang kamag-anak na pwedeng mag-alaga sa kanya habang nagtatrabaho ang mga magulang niya? Nako, ewan ko rin sa mag-asawang yun. Abby, sige dito ka lang muna ha. At huwag ka nang umalis-alis hanggang sa dumating ang mga magulang mo. Okay? Opo, hindi naman po ako magpapasaway, uupo lang po ako dito. Pagkatapos ay ngumiti si Abby kay Uncle Jepoy. Ngumiti rin naman si Uncle pati na rin si Kokoy pero ako, hindi. Kakaiba ang pakiramdam ko sa bata. Hindi naman sa naiinis ako sa kanya. Bata lang siya pero ewan ko ba? Malakas ang kutob ko na may mali sa kanya. O baka dahil nasa lamay pa siya ng ganitong oras. Ipinagkibit balikat ko na lamang yon at nagpatuloy sa pagbabantay kay Lola hanggang sa hindi ko namalaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang niyugyug na ako ni Kokoy. Mahal, gising na. Bakit? Uuwi na tayo, umaga na. Umaga na? Oo, ang sarap ng tulog mo kagabi. Pinantayan na lang kita. Bakit hindi mo ko ginising kaagad? Aray, Diyos ko, likod ko, ang sakit. O yan, kailangan mo nang ihigayan sa kama. Nakakainis ka naman eh. Sana hindi mo ako hinayaang makatulog. Teka, nasan yung bata? Si Abby? Siyempre umuwi na. Sinundo siya kagabi ng mga magulang niya. Ganun ba? Pasensya na, mahal. Masyado na yata akong lutang eh. Tara na nga at umuwi para makatulog na tayo ng maayos. Kaya nga mahal eh. Ako rin. Pareho kaming antok na antok nang umuwi sa bahay para sana matulog. Pero kakatulog pa lang namin nang bulabugin kami ni Uncle Jepoy sa bahay. Mahahalata sa boses niya ang labis na pagkataranta. Danica, ikaw na lang ba ang gising? Ang tatay mo? Kakatulog lang po nila, Uncle. Ako po kasi nakatulog ako sa lamay kagabi. Ano po bang nangyari at tarantang-taranta po kayo? Kasi kaninang madaling araw may kinuha raw na bangkay dun sa may morgue. Ano po? Madaling araw habang nagbabantay tayo sa lola mo, doon kinuha ang bangkay. Ngayon lang kumalat ang balita dahil dapat ngayong araw ibuburol. Kaya lang nagulat sila na makita nilang wala na ang bangkay. Tagasan daw po yung bangkay. Dito lang din sa unahang parte ng baryo natin. Hindi na natin yun masyadong kilala pero sako pa rin ng baryo. Hinala nila yung balbal na muntik ng kumuha kay nanay ang sumalakay. Diyos ko, Uncle. Ano namang magagawa natin kung ganun? Kailangan ng tulong ni Kuya Rigor. May hawak siyang medalyon na pwedeng makahanap sa aswang na balbal. Habang ang biyanan mo naman, siya magtatawas kung sino nga ba ang balbal dito sa baryo natin. Ay, kaya lang pareho silang nagpapahinga ngayon. Kawawa naman kung gigisingin natin. Jepoy, tara na. Tay, gising po kayo? Oo, at narinig ko ang buong usapan niyo. Tara na, Jepoy. Puntahan na natin ang morgue para makapag-imbestiga. Kayo lang ho, sama ko. Anak, dito ka na lang at magpahinga. Hindi na po, Tay. Nakatulog po ako kaninang madaling araw habang nasa lamay. Pero anak, siya, sige, halika na nga. Basta wag na wag kang aalis sa tabi ko, ha? Opo, Tay. Nagmadali kaming dumiretso sa morgue na sinasabi ni Uncle Jepoy. Itinuro lang niya dahil nagbantay siya sa lamay ni Lola. Hindi kasi pwedeng walang maiwan doon. Pagdating sa morgue, nalanghap ko na naman yung pamilyar na amoy na masangsang na nabubulok na patay. Pero inisip ko na baka dahil morgue, baka kaya ganoon ang amoy. Teka lang, anak. Kakausapin ko ang embalsamador na nakatoka rito kaninang madaling araw. Sige ho, Tay. Titingin-tingin lang po muna ako rito. Pumasok na siya sa tila opisina sa loob ng morgue, habang ako ay naiwan sa may labas. Noon pa man hindi naman ako natatakot sa mga multo, lalo na sa mga patay, kaya parang normal lang sa akin na maglibot ng tingin sa loob ng morgue.
Habang inililibot ang tingin sa paligid, sinubukan kong maglakad-lakad para tingnan ang ilang mga gamit. Malinis naman pero sobrang tapang pa rin ng amoy na nabubulok na bangkay. Hanggang sa may napansin ako sa ilalim ng higaan ng patay. Hindi ko alam kung bakit ko yon ginawa pero dinampot ko ang kulay pulang ribbon na nakita ko sa sahig. Anak, anong ginagawa mo dyan? Tay, bakit may pulang ribbon dito? Tsaka, ang baho ng amoy na bubulok na bangkay. Akin na nga patingin. Wala namang amoy. Amoy shampoo lang na pambata. Amoy sampung pambata eh. Napakabaho nga. Anong sinasabi mong mabaho? Tignan mo, amoyin mo ulit. Ang baho nga po talaga. Ano bang klaseng ilong ang meron ka, Tay? Bakit hindi mo naaamoy? Anak, teka nga. Kagabi mo pa yan naaamoy ah. Oo nga po, Tay. Amoy nabubulok na bangkay dun sa lamay ni Lola kagabi. Yun palang kaparehong amoy na naaamoy ko ngayon dito sa morgue. Ano bang naaamoy mo? Amoy formalin lang naman dito. Hindi mo talaga naaamoy, Tay? Baka naman hininga ko lang talagang naaamoy ko. Amoyin mo nga po, Tay. Sige, halika rito. Hiningahan ko pa talaga si tatay para lang makasigurong tama nga ang naaamoy ko. Pero umiling si tatay sa akin pagkatapos. Amoy pinagalong kape at sopas. Saan mo ba talaga? Teka, Ano po yan, Tay? huwag tayo rito mag-usap, anak. Mukhang alam ko na ang dahilan kung bakit mo naaamoy yan. Naguguluhan man, sumunod ako kay tatay palabas ng morgue. Wala akong ideya kung anong ibig sabihin ni tatay, basta ang alam ko lang, nanunuot pa rin sa ilong ko yung amoy ng nabubulok na patay. Hanggang sa makalabas kami ng morgue at tuluyan kaming nakalabas. Nang tuluyang mawala ang naaamoy ko, doon ako pinahinto ni tatay at doon kami nag-usap. Wala ka na bang naaamoy? Wala na po, Tay. Etong kulay pulang laso. Anong amoy? Amoy nabubulok na patay pa rin eh. Kung ganun sa balbal yan. Ano po? Hindi ko po kayo maintindihan, Tay. Anak, munti ko na makalimutan na anak nga pala kita at ako isang manunugis ng aswang. May isang katangian din ako bilang manunugis pero nawala na dahil sa tagal kong hindi nagamit. Yun ay nakikita ko sa mga mata ng kaharap ko kung isa siyang aswang. At ikaw naman anak, mukhang mas madali at mas magandang nakuha mong talento. Ibig niyo po bang sabihin, Tay? Naaamoy ko yung aswang? Oo anak, ang amoy ng mga balbal, kaya nilang itago yun sa espesipikong tao, kagaya ng albularyo at manunugis kung alam nila na may alam ka. Pero dahil hindi alam ng balbal na may kakayahan ka, hindi niya na itago ang amoy niya sa iyo. Kung ganun, pwede kong matuntun yung balbal gamit ang pang-amoy ko? Oo anak, yun ay kung papayag kang tulungan ako. Gusto kong tumulong lalo na at alam kong may kakayahan din pala ako tulad ng tatay. Pero sa kabilang banda, iniisip ko kung anong sasabihin ni Kokoy. Simula nang maging mag-asawa kami, iisa na lang kaming dalawa. Kailangan ang desisyon ko ay desisyon niya rin. Hindi pwedeng ako lang. Kaya pagkabalik ko sa bahay, kaagad ko siyang kinausap ng kami lang. Mahal, sa akin ang galing ni tatay. May pinuntahan kaming morgue. May nawala raw na bangkay kaninang madaling araw eh. Ganun ba? Anong nalaman nyo nun? Nalaman ko kung sinong posibleng balbal na aswang. Nalaman mo? Ikaw ang nakaalam? Pero paano? Naaamoy ko, mahal. Ang totoo niyan, may gusto nga ako sanang ipakiusap sa'yo eh. Naku, mahal ah. Parang kinakabahan ako sa pakiusap mong yan. Makinig ka muna kasi. Mahal, nakikinig naman ako. Pero parang kinakabahan ako sa kung ano man yan eh. Hindi mo naman ako iiwanan, di ba? Ano ka ba naman? Anong iiwan ang sinasabi mo dyan? Kung kailan kasal na tayo, saka pa kita iiwan? Kung gano'n, anong ipapakiusap mo sa akin? Tungkol to sa naman ako kay tatay. Naalala mo ba kagabi? May naamoy akong amoy na bubulok na bangkay kahit wala naman kayong naaamoy? Oo, mahal. Bakit? Ang sabi ni tatay, yung naaamoy ko raw, yun yung balbal. At mukhang may kakayahan daw akong makaamoy ng mga aswang. Kaya nga, bala ko sanang tulungan si na tatay na hulihin yung balbal eh. Naku, mahal, parang delikado yata yan. Tsaka wala ka pa namang masyadong alam tungkol sa mga aswang, kaya mas ayos sana kung huwag ka nang sumama. Pero mahal, hindi ko naman matanggihan si tatay. Matanda na siya. Tsaka, baka mas makakabuti nga kung sasama ako dahil may kakayahan akong maamoy yung aswang. Mahal, naiintindihan ko ang punto mo. Pero ayoko mapahamak ka. May kakayahan ka.
Pero paano kung gamitin din niya ng mismong aswang para talunin ka? Basta hindi ako papayag. Mahal naman. Papayag ako magbantay lang tayo sa lamay ng lola mo. Kapag may umaligid na balbal, malalaman mo naman. E di sabihan mo na lang ang tatay mo kapag ganun. Kaso mahal, may ideya na ako kung sino yung balbal eh. Ano? Sino? Tingnan mo tong nakita ko sa may morgue. Ano? Pulang ribbon? Hindi ba dun sa batang si Abby yan? Oo, mahal. Unang nakita ko pa lang siya, kakaiba na talaga ang kutob ko sa kanya. Anong kutob? May bata lang siya. Baka naman nagkakamali ka lang. Kung ganon, paano nangyaring nasa morgue tong pulang ribbon? At saka, isa pa, di ba? Sabi niyo, umuwi siya ng madaling araw. Pwedeng dahil hindi niya nakuha yung bangkay ni Lola, dumiretso siya sa morgue para kumuha ng bangkay. Hindi ko rin alam. Pero kung siya nga talaga, hindi ko ma-imagine na isang batang magiging kalaban nila tatay at nanay. Ganito, kung ayaw mo tumulong ako kila tatay, sasabihin ko na lang sa kanila na manmanan si Abby. O kaya naman, hahanapin ko yung nangangamoy sa may lamay mamaya. Ganun na lang ha. Ayoko naman sumama ka kung sakaling huhulihin na nila ang balbal. Sinunod ko na lang ang gusto ni Kokoy kahit na ang totoo, gusto kong tumulong na lumaban sa balbal. May parte sa akin na naguudyok na sumubok sa ganitong bagay, parang may bumubulong sa akin na hindi masamang subukan. Pero sa kabilang banda, tama naman din ang asawa ko. Wala pa akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang at pwedeng mapahamak ako kung magpapadalos-dalos ako sa desisyon ko. Pagdating ng 6:00 ng gabi, sabay-sabay kaming nagtungo sa lamay para magbantay. Si Nanay Teresa agad na nagsaboy ng asin at bawang sa gilid ng kabaong. Ang sabi niya, proteksyon daw yon para hindi makalapit ang balbal sa bangkay ni Lola. Nay, kaunting tiis na lang at may ililibing ka na rin namin bukas. Bukas na kaagad yung libing ni Lola, tay? Sa pang-7 araw pa sana, kaya lang hindi natin pwedeng patagalin dahil nga sa banta ng balbal. Kapag nakalibing na ba siya, hindi nahuhukayin ng balbal? Hindi na, anak. Ang mga bangkay na nakalibing na sa ilalim ng lupa, hindi na nila yan kaya pang hukayin, lalo na kung may dasal pa ng isang albularyo. Kung ganon, dadasalan niyo po? Oo, dadasalan ko siya habang ibinababa siya sa hukay hanggang sa matabunan siya ng lupa. E di, matatapos na po palang problema natin. Hindi matatapos sa paglilibing sa lola mong problema ng baryong ito. Kailangang masugpo ang balbal dahil kung hindi, pwedeng gumawa siya ng paraan para magkaroon ng patay sa baryo. Papatay siya ng papatay para makakain lang sila ng mas marami. Nakakatakot naman. Teka, Nanay Teresa, hindi ba't albularya kayo at may alam sa pagtatawas? Kung ganun, matatawas niyo po ba tong pulang ribbon? Nasaan? Heto po oh. Itago niyo lang po at baka may makakita. Kakaibang aura nitong pulang laso ha. Ano ba ito? Saan mo ito nakuha? Sa morgue po, Nay. Sige, ako ang bahala. Pero kailangan ko ng mga kagamitan. Matagal na nung huli ako nagtawas eh. Wala na akong dalang gamit. Mas mabuti kung pumunta tayo sa kabilang baryo para makausap yung kaibigan kong albularyo para makahiram ako ng mga gamit. May kaibigan po kayong albularyo? Naku, Danica, hayang ka na naman sa mga tanong mong pantanga. Kasasabi ko lang, di ba? Ay, oo nga po pala. Sorry naman po, Nay. Kung ganon, kailan po kayo pupunta? Ngayon na. Sino kasama niyo? Magpapasama ako kay Kokoy. Ikaw, dito ka lang at kailangan ng tatay mo ng kasama. Nabalitaan ko sa tatay mo na may kakayahan ka rin daw tulad niya. Kaya nga po Kaya lang po, ayaw ni Kokoy na tumulong ako. Pambira talagang anak ko. Alam mo, Danica. Ha, anak? Mas mabuting pakinggan mo kung anong gusto ng puso mo. Kung nararamdaman mong kailangan mong tumulong, pues, yun ang gawin mo. Huwag kang makinig dyan kay Kokoy. Sus, akong bahala. Kayo na ya, mukhang hindi rin po kayo nakikinig sa asawa niyo noon. Ay, hindi nga. Hindi siya makakapalag sa akin at baka bigwasan ko siya. Hindi ko naman po kayang gawin yan kay Kokoy, Nay. Alam ko namang hindi mo magagawa, anak eh. Iba ka talaga kaysa sa akin. Mas mahinhin ka. Ang mabuti pa, aalis na kami, ha? Mag-iingat kayo rito. Huwag kang magpapawala ng asin at bawang sa bulsa. Oh, eto, ilagay mo sa bulsa mo. Salamat po, Nay. Mag-iingat din po kayo. Bago umalis, nagpaalam pa si Kokoy sa akin at saka humalik. Ilang beses niyang ipinaalala sa akin na mag-iingat ako at huwag gumawa ng bagay na pwede kong ikapahamak.
Pero kahit anong pag-iingat naman, alam kong darating talaga ang oras na hindi yon napipigilan. Anak, wala pa ba sila Teresa? Lumalalim na ang gabi ah. Wala pa nga po, Tay. Nag-aalala na po ako. Parang hindi pa maganda ang langit. Nagtatago sa ulap ang bituin at buwan. Baka umulan. May binanggit po ba si Nanay Teresa kung saan banda yung bahay ng sinasabi niyang kilalang albularyo? Di ko nga rin alam eh. Ang alam ko lang, sa kabilang baryo daw. Diyos ko, bakit kaya ang tagal nila? Ka masyadong kabahan, anak. Baka may emergency lang kaya hindi sila agad nakabalik. Makakabalik din sila ng ligtas. Magtiwala ka lang. Sana nga ho't ligtas sila. Teka, O bakit? Ano yon? may naaamoy po ako. Naaamoy ko na po ulit yung amoy ng balbal. Saan banda? Suminghot-singhot ako para hanapin yung naaamoy ko sa paligid. At habang ginagawa ko yon, napatigil ako sa pagsinghot nang makita yung batang si Abby. May kasama siyang 2 tao, tila mag-asawa. Iniwanan siya ng mga ito sa lamesa at tila ba binibilinan. Sa pagkakataong yun, lumingon ako ulit kay tatay at mukhang nagets niya naman kaagad kung anong ibig kong ipahiwatig. Mamanmanan ko ang bata. Sige ho, Tay. Ako na po magbabantay dito sa kabaong ni Lola. Kung ano man ang mangyari, huwag kang mag-aatubiling sumigaw ha. Tawagin mo ako agad. Sige po, Tay. Ako na po bahala. Umalis na nga si tatay at naiwan ako sa tabi ng kabaong ni Lola. Pinanood ko si tatay na lumapit kay Abby. Nakangiti pa siya habang parang may tinatanong. Maya-maya pa umalis si tatay at iniwan yung bata. Medyo nagtataka ako sa ginagawa ni tatay. Hindi kasi kasama sa plano namin ang ginagawa niyang yon. Kaya ang ginawa ko, pasulyap-sulyap na lamang ako sa bata para masiguradong wala siyang gagawing kakaiba. Ilang saglit pa bumalik na si tatay galing sa loob. May dala siyang sopas, kaya naisip ko na baka may plano siya gamit yon. Tay, kumusta? Hindi pa siya kumakain ng sopas eh. Ang sabi niya sa akin, busog pa raw siya. May bawang at asin yung sopas, di ba, Tay? Baka yun ang dahilan kung bakit hindi siya kumakain. Hindi natin sigurado. Diyan ka lang. Kailangan ko siyang bantayan pero dapat hindi niya ako mapansin. Kung magdidikit tayong dalawa at panay ang sulyap natin sa kanya, mapapansin niyang nararamdaman na natin na siya nga ang aswang. Mabuti pa nga po, Tay. Sige ho, ako na po ang bahala dito kay Lola. Sila nanay at si Kokoy, hintayin ko na rin po. Baka maya-maya dumating na rin yon. Nagpatuloy kami ni tatay sa pagbabantay kay Abby. Pero habang tumatagal, parang nag-iiba na ang pananaw ko na siya ang balbal. Dahil tahimik lang siyang nakikinood sa mga nagbabaraha. Nakikisali din siya sa ilang mga batang naroon pa at naglalaro kahit gabi na. Hanggang sa hindi inaasahan, isang malakas na kidlat ang nagpagulat sa aming lahat. Pero hindi yon ang mas nakabulabog sa amin, kundi ang biglaang pagpatay-sindi ng mga ilaw at ang pag-alingasaw ng mabahong amoy ng bangkay. Tay! Tatay, nasan ka na po? Anak, umiinit ang medalyon ko. Nandito ang balbal. Bantayan mo ang lola mo. Dali-dali kong hinarangan ang kabaong ni Lola. Kahit kasi naglagay na ng bawang at asin si Nanay Teresa, hindi pa rin sigurado. Kung ano-ano na ang pumapasok sa utak ko. Paano kung bigla na lang liparin ng malakas na hangin ng kabaong? Paano kung itulak at maitaob ng balbal ang kabaong para lang makuha nila ang bangkay ni Lola? Tatay, yung bata! Oo, eto na. Wala akong masyadong makita. Nagpapatay-sindi ang mga ilaw habang napakalakas ng ihip ng hangin. Hindi nagtagal, nasundan niyo ng malakas na pagbuhos ng ulan. Unti-unti na akong naiihipan. Pakiramdam ko, halos tangayin na ako sa sobrang lakas ng hangin pero hindi ako bumitiw sa pagkakayakap ko sa kabaong ni Lola. Kahit na basang-basa na ako ng ulan. Tatay, sobrang lakas po ng hangin! Anak, mali yata tayo ng pinaginalaan. Ano po, Tay? Paanong... Hindi na ako nakasagot pa nang napabitiw na ako sa kabaong. Ang mga kasama namin doon ay nagtatakbuhan na pauwi dahil sa sobrang lakas ng hangin. Kakaiba ito dahil wala namang ibinalitang magkakaroon ng bagyo. Pero bakit kaya nagkakaganito? Tatay, yung kabaong ni Lola,
Yung kabaong niya po! Yung bata, nawala siya. Tumakbo siya, Danica. Tay, unahin na po muna natin yung kabaong ni Lola. Tay, Diyos ko! May nakalapit na kulay itim na figura sa kabaong niya. Kahit napakalakas pa ng hangin, humugot ako ng bawang sa bulsa ko at saka inihagi sa itim na figurang nasa tapat ng kabaong ni Lola. Nang matamaan ito, isang galit na ungol ang pinakawalan nito. Tay, yung balbal po, nandito na! Eto na anak, tumabi ka dyan. Mabilis akong gumilid nang hugutin ni tatay ang buntot pagi niya at marahas na inihampas sa balbal. Nang matamaan niya ang balbal, tumakas ito at nabawasan ang amoy ng nabubulok na bangkay. Tatay, papalayo siya! Habulin mo ang amoy. Susunod ako sa iyo. Pero paano yung bangkay ni Lola? Si Uncle Jepoy mo na ang bahala. Kahit nag-aalangan ako na iwanan ang bangkay ni Lola, sinunod ko pa rin ang utos ni tatay. Bumalik ang ilaw sa bahay ng lola ko, kaya mas naging madali na para sa amin ang makita ang paligid. Pero malakas pa rin ang ulan, kaya hindi ko nakikita masyado ang dinaraanan namin. Sigurado ka ba dito ang daan? Opo, tatay. Dito po umaalingasaw yung amoy niya. O sige, bilisan mong tumakbo para maabutan pa natin siya. Habang patuloy kami sa pagtakbo patungo sa may kagubatan, napapansin ko ang bulto ng balbal. Isa siyang matangkad at tila lalaki ang figura. Maya-maya pa, nang nasa gitna na kami ng kagubatan, nabigla ako nang huminto ang balbal at sa hindi ko inaasahan, lumingon ito at mabilis na nagtungo sa direksyon ko. Tay! Danica, Diyos ko po, ang balbal! Hindi ako nakaiwas sa kanya nang bigla niyang hawakan ng leeg ko. At kahit na madiling kitang-kita ang namumula niyang mga mata at nang umanga siya, umalingasaw ang napakabaho niyang hininga. Buisit kang balbal ka! Ang baho ng hininga mo! Galit na ipinasa ko sa bibig niya ang bawang at napahiyaw siya sa matinding sakit. Kahit gaano pa siya kabilis, hindi na siya nakapalag nang pinaghahampas siya ni tatay ng buntot pagi. Maya-maya pa, unti-unti na itong nanghina at sa isang iglap, sa gitna ng madilim na gubat at malakas na ulan, naging abo ito at tuluyang sumama sa tubig ulan at lupa. Tay! Nasaan na po yung balbal? Bakit po siya naging abot na wala? Ang ibig sabihin niya na napatay na natin, anak. Talaga po? Ganun lang kabilis natin na napatay yung balbal? Naku, maging masaya ka na napatay na natin siya kagad. Ang mabuti pa umuwi na tayo para makapaligo at makapagbihis na ng mga damit. Kaya nga po, tay. Mabutik na patay agad natin yung balbal. Siguradong magiging masaya si Nanay Teresa at Kokoy sa dala nating balita. Sigurado yan, anak. Agad kaming umuwi ng bahay. Pinauna ako ni tatay na maligo at magbihis. Habang pinatutuyo ko pa ang buhok ko gamit ang tuwalya, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kokoy. Pagkatapos niyang isara ang payong, nakita ko kaagad ang nanlalaki niyang mga mata. Mahal, bakit nandito kayo ni Tate Rigor? Iniwan niyo raw ang bangkay ni Lola, sabi ni Uncle Jepoy. Oo, at iniwan nga namin dahil hinabol namin yung balbal. Alam mo, mahal, huwag ka nang masyadong mag-alala dyan dahil napatay na namin ni tatay yung balbal. Siya nga pala, anong balita galing sa pinuntahan nyo? Mali yatang si Abby yung balbal kasi yung hinabol namin, lalaki. Mahal, Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba masaya na napatay na namin ni tatay? Alam ko na, dahil ba hinabol ko yung balbal at nakipaglaban ako? Pasensya ka na, mahal. Wala namang masamang nangyari sa akin eh. Buhay na buhay naman ako at saka... mahal, nawawala ang bangkay ni Lola. Ano ka mo? Paano nawawala yun? Binantayan nga ni Uncle Jepoy at saka napatay na namin yung balbal. Ang pinatay niyong balbal, isa lang. Galing kami sa albularyong kaibigan ni Nanay. At nalaman namin na 3 balbal. Isa ron si Abby. Ano? Tawagin mo na si Tatay Rigor. Kailangan natin bumalik sa lamay. Diyos ko, mahabaging langit. Tatay, bilisan niyo na po maligo dyan. Halos hindi na nakabuhos ng tubig ang tatay ko nang malamang natangay pa rin ng balbal ang bangkay ni Lola. May bula pa ang buhok niya nang lumabas siya sa banyo. At kung hindi ko pa siya hinanapan ng mga damit, baka lumabas siya ng bahay na nakatuwalya lang.
Iyak siya ng iyak nang makarating kami sa lamay at naabutan namin si Uncle Jepoy na nakalugmok sa isang upuan habang hawak-hawak ang katawan ng puno ng saging. Diyos ko po, pinalitan ng puno ng saging ang katawan ni nanay, kaya hindi ko agad napansin. Sobrang bilis ang pangyayari, Kuya Rigor. Sobrang bilis talaga. Hindi ko inakala. Tatay, may pag-asa pa po bang mabawi yung bangkay ni Lola? Hindi ko rin alam, anak. Alam niyo, hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko rito. Hindi pa tinanong mo ko kung ayos lang ba naiwan ng bangkay ng lola mo rito bago natin habulin ang balbal. Pero anong ginawa ko? Hindi ako nakinig. Tay, wag po kayong ganyan. Hindi mo po kasalanan yung nangyari. Hindi natin alam na hindi lang pala iisa yung balbal. Pero nasa isip natin ang posibilidad. Tama ng paninisi mo sa sarili mo, Rigor. Kahit umiyak ka pa dyan, hindi niyan maibabalik ang bangkay ng nanay mo. Ang tanging magagawa lang natin, tuntunin kung saan nakatira yung balbal para matugis natin at mapatay. Ibig mong sabihin, hindi na natin mababawi ang katawan ng nanay ko? May posibilidad na hindi na. Pero sana, Rigor, wag din nating alisin ang posibilidad na sana maibalik pa natin siya. Kung ganoon, paano natin sisimulan? Sa pamamagitan ni Danica, siya ang makakahanap kung nasa ng lungga ng natitirang dalawang balbal. Nay, para nyo namang gagawing aso ang asawa ko niyan eh. Hindi namin gagawing aso si Danica, pero ang pang-amoy lang niyang tanging paraan para makuha natin pabalik ang bangkay ng lola niya. Hindi, para nyo pong ginawang aso. Huwag nyo na pong pagandahin pa yung mga sinasabi nyo. Hindi ako papayag dyan, Nay. Hindi. Mahal, ano bang problema mo kung gagawin nila akong aso na aamoy sa paligid para malaman kung nasan yung balbal? Danica, hindi naman yun ang punto ko rito. Ang pinupunto ko, pwede mong ikapahamak yung gagawin nyong to. Bakit hindi mo kaya ako subukang pagkatiwalaan? Mahal, paano kita pagkakatiwalaan kung kanina lang sinaway mo na yung sinabi ko sa'yo na huwag makikisali? Ha? Naituro mo lang kung sinong balbal. Talaga sumama ka pa no? Sa pagkalaban, di ba? At proud ka pa. Hindi ko napigilang sampalin sa pisngi si Kokoy dahil sa labis na inis ko. Unti-unting tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Kahit na gusto kong pigilan yon, hindi ko magawa. Inaamin kong masyado kong naging emosyonal. Naging mag-asawa lang tayo pero hindi mo ko pag-aari para pigilan sa lahat ng bagay na gusto kong gawin. Lalo na ngayong kailangan ako ni tatay. Ngayong nawawala ang bangkay ng lola ko. Akala mo lang hindi ako masyadong nalulungkot para sa pagkamatay ng lola ko pero sobra akong nasasaktan. Ayoko lang ipahalata sa lahat. Gusto ko lang ipakita sa tatay ko na mas malakas ako at nandito ko para sa kanya habang nagluluksa siya sa pagkamatay ng nanay niya. Mahal, hindi ko naman sinasabing pag-aari kita. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo, kaya ayoko sumama ka sa kanila. Kung gusto nating matapos na ito at mahuli na ang balbal, gawin na natin to ngayon. Nanay, sinabi ko na nga pong ayoko, di ba? Di wag kang sumama. Magpaiwan ka rito. Wala kaming pakialam. Danica, mahal, teka lang. Wala nang nagawa pa si Kokoy nang si Nanay Teresa na mismo ang humatak sa akin palayo sa kanya. Nauna kaming maglakad palayo sa kanila. Si tatay ay nakasunod sa amin habang pinaiwan naman si Uncle Jepoy para magbantay doon. Magiging ayos lang po kaya si Kokoy. Mukha po siyang galit eh. Ay, naku Danica. Huwag mong masyadong intindihin yung asawa mo. Kapag ganyan ka ng ganyan, hindi mo lang namamalayan. Sunod ka na pala ng sunod sa kanya. At saka itigil mo nga yung pag-iyak mo. Nay, minsan napapaisip po ako kung siya ba talaga ang anak mo eh. Kasi mas kinakampihan mo pa ako kaysa sa kanya. Kasi sa pagkakataong ito, ikaw ang tama. Alam ko namang pwede ka nga talagang mapahamak pero ito ang gusto mo eh. 'Di ba? Ito naman talaga ang gusto mo. Opo, Nay. Talagang gusto ko pong tumulong sa pagpatay sa balbal tsaka sa pagbawi sa bangkay ng lola ko. Di sundin mong gusto mo. Hindi naman si Kokoy ang nanay mo para sundin mo siya, hindi ba? Kayo po kasi ang nanay ko. Pero hindi ako ang susundin mo rito, kundi ang sarili mo. Alam mo, Teresa, masaya ako na ikaw ang naging biyanan ng anak ko. Para talagang anak ang turing mo sa kanya. Hindi mo siya kinakampihan kahit na hindi naman siya ang anak mo sa kanilang dalawa. Pero alam mo, kung ako si Kokoy, ganun din ang magiging reaction ko. Siyempre ayoko ring mapahamak ang asawa ko. Ay, kayo talagang mga lalaki ang hilig niyong maging dominante. Pero hindi ko hahayaan na maging dominante ang anak kong lalaki. Dapat alam niya ang karapatan ng asawa niya. Yun ang gusto kong iparating sa anak ko. At alam kong darating ang araw
na marirealize niya rin yun. Ay, itigil na nga po muna natin ang usapan tungkol kay Kokoy. Ang mabuti pa po, pag-usapan na natin kung anong gagawin natin para mahanap yung balbal. Hindi naman po pwedeng panay lang ang pagsinghot ko sa paligid para malaman kung nasaan sila. Ay, oo nga pala, tungkol dyan. Rigor, saan na nga ba ang bahay nitong si Abby, yung bata? Bagang lipat lang sila rito. At ang alam ko ay panggabi ang mga magulang niya. Kaya pala panggabi kasi mga patay ang tinitira. Ayos din ang strategy ng mag-anak na yun, ano? Iiwanan ang anak sa lamay para may tagabantay at saka nila lilituhin. Matindi rin. Hindi talaga namin nakalain na ganun ang mangyayari. Bakit ba kasi ang tagal niyong nakabalik? Kaya matagal kami nakabalik dahil hinanap ko pa yung bahay ng kaibigan kong albularyo. Lumipat na pala sila. Siyang pinagtawas ko imbis na ako. Ang sabi niya sa akin, 3 yung palpal. Isang buong mag-anak. Ibinigay ko rin sa kanya yung kulay pulang laso at tama nga si Danica. Yung si Abby nga, isa siya sa mga balbal. May talento nga talaga ang anak ko. Hindi lang agad nalaman dahil matagal na noong huling napasok ng mga aswang ang baryo namin. Nanay Teresa, kapag po nakarating na tayo sa bahay ng mga balbal, anong gagawin natin? Alam mo, Rigor, may talento nga naman talaga ang anak mo. Pero aminin mo, may pagkatanga ang ilan sa mga tanong niya, no? Ganyan talaga, Teresa. Nobody's perfect. Danica, ganito ha. Kapag naroon na tayo sa bahay nila, talasan mo ang pang-amoy mo para malaman natin kung naroon pa ba sila sa loob. At kung naroon nga, doon natin sila lalabanan. Sige po, Nay. Ngumiti ako habang pakamot-kamot pa sa ulo. Si Nanay Teresa talaga may pagkaprangka at mahilig mambara. May pagkakataon kasi talaga na bigla akong nagtatanong ng mga tanong na obvious naman ang sagot. Kaya barado talaga ako sa kanya. Pero ayos lang naman yon dahil sabi nga ni Tatay, nobody's perfect. Pagkarating namin sa bahay nila Abby, kaagad kong ginawa ang itinuro sa akin ni Nanay Teresa. Suminghot-singhot ako agad sa paligid para amuyin kung naroon pa ba sila pero... Kumusta, Danica? May naaamoy ka ba? Naamoy ko po, Nay. Pero hindi ganun katapang yung amoy. Para bang naiiwang bakas lang nila yung naaamoy ko. Kung ganon, maring umalis na sila dyan. Saan kaya natin sila mahahanap dito? May alam pa po akong lugar kung saan ang may kaparehong amoy. Yung amoy doon mas matapang. Kasing tapang ng amoy nung nasa lamay kahapon at kanina. Kung ganon, saan? Sa morgue po, Nay. Hindi na kami nagdalawang isip na sumugod sa morgue at hindi nga ako nagkamali. Habang walang naaamoy sina Nanay Teresa at Tatay Rigor, amoy na amoy ko naman ang sangsang ng amoy nila. Napakabaho. Halos masuka na ako sa amoy. Sobrang sakit ba sa ilong? Opo, Nay, sobrang sangsang. Nanunuot sa ilong ko. Etong gamot. Magpahid ka ng kaunti sa ilong mo para mabawasan yung amoy. Baka kasi pag pumasok tayo dyan, mahilot masuka ka. Pero bakit ho ganun? Nung unang pasok namin dito, hindi naman ho ako nasuka. Yun ay dahil dito mismo ang pugad nila. Dito nila dinadala yung mga bangkay na bihag nila. Pero morgue po ito. Mukhang nagtayo ng morgue ang mag-anak. Sila ang nag-iembalsa mo. Tumatanggap pa ng bayad sa pamilya. Pagkatapos babawiin lang din naman nila. Grabe ang tindi nila. Tay, hindi mo po ba alam na sila yung may-ari nitong morgue? Hindi. Dahil yung nakausap ko nung pumunta tayo rito ay tao. Mukhang may tao silang ginagamit para hindi sila mahuli kaagad. Kung ganon, ano pa po bang hinihintay natin? Mauna na ako sa inyong dalawa. Tulad ng sinabi ni Tatay, nauna na nga siyang pumasok sa loob ng morgue. Halatang nagmamadali ang kung sino mang pumasok sa loob dahil ang pinto ay hindi nakalock. Bukod sa amoy ng nabubulok, amoy formalin din sa may bandang pintuan. Pagpasok namin sa loob, madilim. Hindi binuksan ni Tatay ang ilaw. Ang sabi na lang niya ay talasan namin ang mga mata namin dahil matalas ang mga mata ng balbal. Pero sa akin, iba. Hindi ang mga mata ko ang tinalasan ko, kundi ang pang-amoy ko. Tay, nandito po sila. Sige anak, dito ako sa opisina papasok. Tay, may naririnig po ako umiiyak. Tumahimik na muna tayo para marinig natin ang gusto. Tumahimik nga kami tulad ng suwestyon ni Tatay. Maya-maya pa mas narinig namin ang pag-iyak ng isang bata at boses ng isang babae na para bang sinasabi na huwag na siyang umiyak. Ewan ko ba pero kahit na masasama silang mga aswang, hindi ko maiwasang masaktan.
Siguro kaya umiyak ang bata ay dahil namatay ang tatay niya. Tuluyan nang pumasok si tatay sa loob at pare-pareho kaming nagulat nang buksan ni tatay ang ilaw at naabutan namin sa sahig si Abby kasama ang kanyang ina. Sa harap nila ay isang putol na kamay ng isang bangkay habang ang nanay niya ay nilalantakan yun. Sa pagkakataong yon, hindi ko na talaga naiwasang maduwal. At sa pagtalikod ko para sumuka, narinig ko ang malahalimaw na ungol ni Abby at ng kanyang ina. Mga walang iya kayong aswang. Ang lakas ng loob nyo para tumapak sa baryong ito. At mas lalong ang lakas ng loob nyo kunin ang bangkay ng nanay ko. Kuya, nakita niyo po bang tatay ko? Ano? Tatay ko po. Bakit niyo pinatay ang tatay ko? Matapos kong sumuka, humarap ako sa kanila at nakita kong nagbagong anyo si Abby. Mula sa isang napaka-cute na bata, nagbago ito ng anyo at naging isang balbal. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang dila ay napakahaba. Tumalon ito kay tatay at dahil hindi na nakabuelo pa si tatay, hindi siya nakaiwas. Si Nanay Teresa naman humugot ng holy water sa kanyang bulsa at mabilis na winisikan si Abby sa katawan. Bitiwan mo siya! Ang tatay ko po! Ang tatay ko! Bakit niyo po siya pinatay? Nararapat kayong mamatay dahil nangunguha kayo ng mga nananahimik na patay. Pagkain po namin sila. Ibinibigay niyo na po sila sa amin. Wala naman po kaming pinapatay. Kahit mga patay na sila, may karapatan pa rin sila. Muling winisikan ni Nanay Teresa ng holy water si Abby at dahil mahapdi yun sa balat, napahiyaw ito. Pero habang patuloy na nilalabanan ni Nanay Teresa si Abby, biglang sumugod yung nanay niya. Susugurin niya sana si Nanay Teresa pero nauna na ako sa kanya. Tinulak ko siyang papalayo. Tumalsik siya pero mabilis siyang nagbagong anyo at sinugod ako. Aray ko! Pwisit kayo mga balbal kayo! Ang babaho nyo na nga! Ang sasama nyo pa! Hetong bagay sa inyo! Dinampot ko ang lahat ng pwede kong madampot at saka ko yun inihampas sa mukha ng balbal. Pero tumabingi lang ang mukha niya at muli pa rin akong binalingan ng tingin. Dahil sa haba ng kanyang mga kuko, nasugatan niya ako ng akma niya sanang aabuti ng mukha ko. Pinili kong dumukot sa aking bulsa pero naalala ko na nakapagpalit na pala ako ng damit at wala akong asin na ibinigay ni Nanay Teresa. Bitiwan mo nga ako! Ang baho ng hininga mo! Buong lakas kong itinulak ang balbal palayo sa akin. Naitulak ko naman siya kaya tumayo ako agad at dinampot ang upuan na nakuha ko sa tabi ko. Pero mukhang matapang talaga yung balbal at malakas siya kumpara sa akin. Muli siyang lumapit at nasugatan ng kaliwa kong pisngi. Danica, huwag kang matatakot sa kanya. Hindi ka niya kakainin dahil buhay ka pa. Kailangan ko manatiling buhay para hindi niya ako kainin. Dahil sa inis ko, hinampas ko siya ng upuan. Pero magaling siyang umilag. Halos hangin nga lang ang natatamaan ko sa tuwing papalo ako. Panay ang hampas ko hanggang sa bigla siyang kumapit sa likuran ko at idiniin ang mga kuko sa lieg ko. Nabigla ako ron. Hindi ako nakagalaw. Bitiwan mo siya! Nay, tulong po! Gusto ng nanay ni Abby na ibigay ni Nanay Teresa si Abby kapalit ko. Pero mukhang hindi payag si nanay dahil alam nila na patibong lang yun. Nang tinitigan ko si Nanay Teresa para humingi ng tulong, nakatingin siya sa may leeg ko. Doon ko napagtanto na May pag-asa pa pala ako. naguluhan ang balbal sa bigla kong sinabi. At hindi ko na siya hinayaan pang maintindihan kung ano man ang ibig kong sabihin. Basta't kinuha ko ang anting-anting na nasa leeg ko at mabilis na idiniin yon sa kamay niyang ginamit niya para gawin akong hostage. Napahiyaw sa matinding sakit ang balbal. Kasunod nun ay ang pagbitiw niya sa akin pero ako, hindi ko siya binitiwan hanggang sa tuluyan kong naputol ang kamay niya gamit lang ang anting-anting. Nay, ang galing pala nito. Siyempre, may basbas ko yan. Sigaw ng sigaw ang nanay ni Abby. Pagkatapos nun,
ay tumakbo na siya na parabang tatakas. Pero nahuli siya ni tatay at mabilis na nahampas ng buntot pagi. Sunod-sunod ang paghataw ni tatay sa buntot pagi habang si Abby ay sigaw ng sigaw na itigil na ang ginagawa sa kanyang ina. Ang totoo, parang kami pa ang may kasalanan sa nangyayari sa kanila. May ginawa silang masama, pero hindi ko maiwasang makonsensya. Hanggang sa tuluyang namatay ang nanay ni Abby at naging abo. Ngayon, Abi, ikaw naman! Huwag po. Pakiusap, huwag niyo po akong patayin. Matapos mong magpakasasa sa sarap ng pagkain sa nanay ko, sasabihin mo, huwag kang patayin! Pakiusap po, huwag. Gregor, wag mo nang patagalin pa, patayin mo na. Iniangat ni tatay ang buntot pagi. Pero sa oras na ihahataw niya na sana kay Abby, napahinto siya dahil sa biglaan kong pagsigaw. Tay, tama na po, wag na. Tanika, ano sinasabi mo riyan? Bata lang po siya. Opo, isa po siyang aswang pero tingnan niyo po, nakakaawa siya. Nagpapanggap lang na nakakaawa yan. Huwag po, tay. Biktima lang din po siya ng mga magulang niya. Hindi ko alam kung ano bang nangyari sa akin. Basta't nilapitan ko si Abby at saka sinubukan siyang harangan mula kina tatay at nanay. Kita ang gulat at dismaya sa kanilang mga mata para bang hindi nila inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ko. Tanika, anak, lumayo ka sa kanya. Kapag lumayo po ako sa kanya, papatayin niyo siya. Hindi. Kapag hindi ka lumayo sa kanya, ikaw ang papatayin niya. Nabigla ako nang itulak ako ni Nanay Teresa at sabay kaming nahulog sa sahig. Kitang-kita ko kung paano nagbagong anyo si Abby at akma sana akong susugulin. Pero mabilis kumilos si tatay. Hinampas niya ito ng sunod-sunod kagaya ng ginawa niya sa nanay nito. Sa bilis ng mga pangyayari, isang kurap ko lang ay naging abo na si Abby. Takot na tiningnan ko si tatay na hingal noon. Anak, pagdating sa mga aswang, huwag kang maawa. Dahil ang pagiging bata ng aswang, ginagamit nila para makapambiktima. Tay, pasensya na po. Hayaan mo na. Ang importante hindi ka napahamak. Pero muntik na po. Mabuti at malambot lang talaga ang puso mo. Kaya ganyan ang naramdaman mo, anak. Ang mabuti pa, kumilos na tayo at hanapin ang katawan ng nanay mo. Ano? Nandito pa ang katawan niya? Yang kamay na kinakain nila, hindi yan sa nanay mo. Kamay yan ng isang lalaki, kaya marahil nandito pa ang katawan niya. Tara na't hanapin natin. Hinanap namin sa buong morgue ang katawan ni Lola. At hindi kami nabigo nang makita namin ito sa isa sa 3 body bags. May 2 pang patay ang naroon na mukhang ninakaw rin nila at balak namin na ibalita na lang sa iba sa susunod na araw. Pinagtulungan naming bitbitin ang body bags kahit sobrang bigat nun. Nang sumunod na araw, ibinalita namin kaagad ang tungkol sa pamilya nila Abby. Ang buong baryo ay napanatag dahil sa wakas, napatay na ang mga balbal na sumasagabal sa baryo namin ng ilang linggo. Mahal, hindi mo na ba talaga ako kakausapin? Hindi, wag na tayo mag-usap kahit kailan. Grabe ka naman. Nag-alala lang naman ako para sa iyo eh. Napasama pa tuloy ako. Alam mo, kung wala kang tiwala sa akin at balak mo lang akong ikulong sa kasal na meron tayo, mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Lo, mahal, wag please. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Sus, nakayanan mo nga noon na hindi pa tayo magkarelasyon eh. Iba naman yun eh. Pakiusap, huwag ka na maging ganito, okay? Magkakaroon na ako ng tiwala sa iyo, tsaka ayaw na kitang gawin yung mga gusto mo. Basta ba, hindi pa nilalaki o kaya naman pag-iwan sa akin. Hindi pa ako kumbinsido. Paano kung mag-iba pang ihip ng hangin? Hindi na nga mahal, hindi na mag-iiba. Eh kung ganun, papayag ka ba na maging manunugis ako ng aswang? Ha? Ano? Manunugis kagaya ni Tatay Rigor? Oo, gusto ko kasing maging isang manunugis kagaya ni tatay. Mahal, gawin mo na ang lahat, wag lang yan. Eh di maghiwalay na lang tayo para matapos na to. Mahal naman eh. Anak, hayaan mo na si Danica sa mga gusto niya.
Ikaw naman kasi, pinakasalan mo, hindi mo kaagad binuntis. Ayun tuloy at may naiisip pa siyang ibang pagkakaabalahan. Sige ka, bubuntisin na kita sa abot ng makakaya ko. Huwag ka lang maging manunugis. Ewan ko sa'yo, Kokoy. Binibiro lang naman kita. At saka, anong sinasabi mong sa abot ng makakaya? 1 taon na tayo, hindi pa rin makabuo. Talaga, mahal? Biro lang yung gusto mo maging manunugis? Uy, umiiwas sa usapan. Oo naman, mahal eh. Napailing na lang ako sa kakulitan ni Kokoy. Matapos ang lahat ng nangyari, na-realize ko rin naman na nag-aalala lang siya sa akin kaya pinipigilan niya ako. Napatawad ko siya dahil simple lang naman ang pinag-awayan namin. Pero itong si Kokoy, akala niya talaga galit na galit ako at gusto ko nang makipaghiwalay. Matapos nga po ng 2 taong paghihintay, nagkaroon din kami ng isang anak na lalaki. Hirap kaming magbuntis, yun daw ay dahil mahina akong mag-produce ng egg cell at hindi dahil sa asawa ko. Pero kahit papaano, nakabuo naman kami. Naging maselan nga lang ang pagbubuntis ko pero at least naisalba namin. Hanggang ngayon po, wala na ulit aswang na nagtangkang pumasok sa baryo namin. Takot lang nila dahil nandito ako at ang tatay ko. Opo, hindi na kami umalis ng Capiz matapos noon. Nagpasya kaming manirahan na sa Capiz kasama ang aking biyanan.